namin si Ate Marlene na naglalaba sa ilog. Wala na, babalikan talaga ako. Paglapit pa lamang namin sa kanya, ay naiyak na si ate. Sa dami-dami po mahirap, isa na po ako matutulungan ninyo kung saan man. Mayroon palang malalim na dahilan ang pagluha ni ate. Matagal pala siyang nawalay sa kanyang totoong pamilya. 7 taon pa lamang daw siya nang umalis sa Palawan at hindi na nakabalik pa. Magmula. Palawan, Puerto Princesa? Opo. Tagalog salita mo doon? Kuyunin po. Dito na lang po ako lumaki. Pangarap ni ate na makita ang kanyang totoong pamilya, ang kanyang ama at mga kapatid. Namatay. Sana mapanood mo ang video kong ito. Kahit paano gusto kitang makita. Kaya mapanood mo ang video ko. Sana kuya, itundahan para magkita tayo sa loob ng maraming taon kuya. Kasi kuya, ako sabik na rin ako makita ko kayo. Sinasabi nila kuya, wala akong mga magulang, putok ako kung saan. Pero kuya, hindi lang nila alam, miss na miss ko na kayo. Tao nagpalaki sa akin, ibang tao nag-aruga sa akin, nagparamdam ng pagmamahal. Mga kapatid natin ninyo na si Carmelito Sanicoy Aguilar. Sana po maparod nila ito. Sana po daan ang pagkikita namin. Ate. Ang cost na po na yun. Friends pa hawa. Ay ate. Siya po si Ate Carmelita. Carmelita po, yung na-content natin nung nakaraang 2 weeks ago na taga Palawan to na hinanap niyo yung kanyang pamilya. Okay? Pwede, mamaya pag-usapan natin yan. Pwede tayo dun sa inyo. Hinihinga ko siya. Wala ba ulit siya sa ilog? Opo. Kanino yung nilalabas mo? Amin po. Hala, ang bahay po, makalat kasi siya na po kayo. Oo, yan. Upo na lang ako din. Pero hindi ko po... Ayan. So, yan. Pagkatapos mapanood po ng video na ating na-upload, ay ang dami nag-message sa akin para matulungan tayo na mahanap ang pamilya ni Ate Carmelita sa Palawan. And good news, dahil nauna pa nilang matawagan si Ate Carmelita bago pa sa akin. So, ibig sabihin, nakonta ka na ng iyong pamilya. No? O ano yung pakiramdam mo na nabuo na yung iniisip mo na wala ka na sanang pag-asa na mahanap ang pamilya mo? Kulang po ang pagpapasalamat ko po sa inyo. Wala na talaga akong masabi sa inyo kundi maraming pong salamat sa team ninyo. Dahil kayong naging tulay na makita ako ng aking pamilya. Okay. Dahil sa loob ng maraming taon, hindi ko na po alam na kung magkikita pa po kami. Kasi 30 years almost ganon. 7 taon siya nang umalis sa Palawan. Tapos napunta siya dito ng Batangas sa pag-aakala niya na siya ay magkakaroon ng trabaho na pamamasukan. Pero hindi naging maayos yun at kung saan siya napunta, napalaboy, may umampon. At mabuti may nagampon sa kanya at napalaki din siya. Kaya umalis ka na doon. Okay. Ngayon, natawagan ka na ng pamilya mo. Opo, Sino ang unang tumawag sa'yo? ang kapatid ko pong bunso. Okay. Si Terio. Si Kuya Terrio. Okay. Ano yung pakiramdam mo ate nung tinawagan ka? Sobra po saya. Hindi ko talaga po malaman ang gagawin ko na kung ano pong masasabi ko po talaga. Dahil po sa mga panalangin po nila na sana po makabalik ako sa tamang panahon. Siguro po, kayo po ang dahilan siguro para magkita-kita po kami lahat. Okay. Yung tatay mo ba nakausap mo? Opo. O nakita mo na itsura ng tatay mo? Opo, sa video call po. O ano sabi ng tatay? Wala na lang po ginawa si Tote kundi umiyak. Sabi nga sa akin, sana hindi lang daw po kami sa video call magkita. Sabi ko kasi tayo, mahirap pa kasi ngayon eh. Tapos kita man din ninyo siguro, hindi naman siguro ako magsasabing
magandang buhay ko dito. Dahil kita na nila kung anong meron ako dito. Kaya sabi ko, magtiis na lang kayo kung may tutulong sa atin na makauwi ako dyan. Hindi salamat. Kasi wala na ako ibang pinangarap kundi makasama ko sila talaga, sir. Sana, sir, hindi lang sir sa cellphone ninyo ako matulungan sa pagkikita namin. Sana matulungan din niyo ako makauwi sa amin. Yun na lang po, sir, ang hinihiling ko sa inyo. Sana makauwi ako ng mas mabilis. Kasi yung tatay ko matanda na, sir. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita na makauwi doon. Okay? Ihahatid pa kita. Ihahatid pa kita sa Palawan, no? At doon na lang magtatagpo yung pamilya mo. Okay. Ang tanong doon ngayon, iiwanan mo na ba itong bahay nyo dito o lilipat ka na sa Palawan? Sir po, mahirap po, sir. Iwanan din ang lugar namin kasi po, sir. Hindi lang kasi isang tao po, sir, nagmahal dito sa akin. Alos, sir, naramdaman ko na mahal nila ako. Oo. May mga kapitbahay. Opo, mga kapitbahay ko. Kaya po, isa lang sasabihin ko sa kanila, kahit lumayo na ako sa kanila, hindi ko sila malilimutan. Dahil kasi kung may sakit ang mga anak ko, sila rin ang hinihingan ko ng tulong. Pero kahit na ako makauwi sa tunay kong pamilya, hindi sila mawawala dito sa puso ko. Siguro to, to plastic, dahil totoong buhay nga itong pinag-uusapan natin. Isa lang sasabihin ko sa kanila, sana bigyan kayo ng magandang katawan, magkikita pa tayo uli. Ayun, okay. So, anong plano mo? Uuwi ka ng Palawan na doon ka na permanent titira? O babalik ka pa ulit dito? Makalipas lang po, sir, ng 10. Ganun lang po yung 10 taon. babalik ka na sa Palawan. Ngayon po gusto ko nang umuwi pero hindi po ako mamalagi muna sa magulang ko hanggang sa siya muna ang kasama ko. Pero babalik ko rin ako dito pero Siyam na taon o siyam na buwan? 10 taon po, sir, doon muna ako sa amin. Paano yung pamilya mo? Kasama ko po Ay, sasama na. Okay. Pati yung mga bata isasama na. Opo, sir. Okay, ganito. Bago kayo makaalis kasi, ang requirements ay fully vaccinated. Opo. Fully vaccine na kayo? Hindi pa po, sir. Wala ka pang vaksinado? Wala Kahit po. isa? Wala pa po. Okay, yun ang magiging problema natin. Okay? So, tutulungan ko po sila na makauwi sila sa kanilang pamilya at ako na mismo maghahatid sa inyo sa Coron, ang Opo. bagsak natin. Dahil sa Opo. isla pa kayo, no? Opo. Ticket lahat. Okay. Ihahatid natin sila doon. Kailangan nyo ay makapag-vaccinado kayo. Okay? Kasi hindi tayo pasasakay ng eroplano. O hindi ko lang alam ngayon kung ano na ulit yung rules, no? Titingnan natin. Pero kasi minsan pag nakikita ko sa Cebu Pacific or sa nakalagay doon yung mga rules and regulation na kung hindi naman vaksinado, kailangan natin magpa-swab test. Pero sa ngayon kasi, pinapayagan na nga kasi na magbiyahe kung fully vaccine. No? Yun yung importante. Kaya kailangan lahat ng miyembro ng pamilya nyo ay fully vaccine. Okay? Pag nagawa na yung fully vaccinated na kayong lahat, ayusin na namin na kayo ay may hatid sa Palawan. At doon, magkikita na kayo ng pamilya. No? Okay. So ngayon natin na wala ka ng mabigat na problema dahil matagal po siyang nawalay sa kanyang pamilya, halos 30 years. Ano yung pumapasok sa isip mo ngayon? Yung plano sa buhay. At syempre matagal kang nawalay sa kanila. Yung unang pagkikita nyo, ano yung gagawin mo? Yakapin ko po sila ng mahigpit. Mm. Tapos, pasalamatan ng mga tumulong sa amin na walang katapusan ang pagpapasalamat. Kasi po, sir, totoo lang, mahirap na mapaiwalay. Kaya, mahirap mapaiwalay sa magulang. Kaya po, sir, wala na po ako masasabi na ang may mga magulang na wag nila akong tularan, na napalayo sa mga magulang na hindi lumaki. Sana mga magulang ninyo, mahalin ninyo, huwag kayong maging matigas ang ulo. Ako ang tularan ninyo dahil ako, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng isang ina.
Kasi malayo ka. Malayo po ako. Ang tumulong lang sa akin si Corazon Guevara, tapos si Melinda, si Nanay Anding Alindugan. Yan ang mga tumulong sa akin. Kahit po ako nung muntik na akong mamatay, wala po silang sawang magtumulong sa akin, sila kuya. Namatay na yung isang tagabili ko ng gamot, kahit siya wala na. Pasasalamatan ko pa rin siya. Higit na po sa lahat ng pasasalamatan ko po yung Diyos. Dahil po ang Diyos hindi talaga natutulog. Ginawa niya pong dahan na kayo ang dumating sa buhay namin ng pamilya na makarating sa kanila. Ito buhay pa ako. Siguro kung hindi po siguro sa inyo, na sa ano ninyo, sa grupo ninyo, wala na siguro po pag-asa na magkita pa kami. Ayun. Okay. Ayan. Ano? At dahil magkikita na kayo, konting tiis na lang tapusin natin ang baksinado. At ilang buwan din yun. Opo. Umasa kayo at umasak po kayo na ihahatid namin sila doon sa Palawan para sa pagkikita mo ng iyong pamilya. At kung doon 10 taon kang mamamalagi, mas mabuti at least makasama mo na iyong pamilya. Ano? Okay? At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng nag-share ng video natin at natulungan tayo na mahanap ang kanyang pamilya na nakarating ng Palawan. Ayan. At tumawag din po yung mga kapatid niya sa akin para siya ay makontak. At masaya ako dahil nakausap mo na sila. No? O, Opo. gano'n na lang. So ngayon ba nagkaka-text? Opo, nagkakakuntakan po. Okay, yung mga kapatid mo doon, lahat sila buhay. Yung isa lang po wala na. Okay. Namatay na Ilan po. ka ba? Pangano po ako, pangalawa po sa panganay. Pangalawa sa panganay. Opo. Okay. So inisipan na lang talaga ng pamilya na ikaw ay patay na. Ang magulang ko, yung magulang ko tsaka yung kapatid ko, hindi po nawala ng pag-asa. Na Wala sila kung ginagawa ko, hindi humiling na sana po buhay para ako. Kaya sabi nga sa akin, hindi raw sila nawala ng tiwala sa pananalangin na buhay pangaraw ako. Kaya baka raw pagpasok daw ng taon na ito, sana raw magkita-kita po kami. Yun na po na, dumating na po ang tamang panahon na nagkita na po kami sa iniling nilang panahon, taon na ito. tama buto nga at nagdala kami dito ni Master Henning para kayo ay makita. Ano? Okay. So yun yung maitutulong ko sa iyo ate at tutulungan kita na makauwi ng Palawan. Basta ayusin lang muna natin yung pagpapabakuna, ha? Opo. Okay, sige po. At again, ako'y taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, no? At isang pamilya po yung, or isang tao yung natulungan natin. Pagkatao at mabuo yung kanyang pamilya na matagal nang nawalay sa kanya. Finally, ilang buwan lang, makakauwi na siya ng Palawan. Marami pong salamat. God bless po sa inyo lahat.